Ayoko yung plano mong gawin ha, Trixie. Hindi ako papayag. May na-search akong bahay. Abandonadong bahay yun. Teka, Trixie. Sigurado ka pa talaga na walang nakatira dyan sa bahay na yan? Tulungan niyo ako! Nandito yung aswang! Magandang araw po sa inyo, Miss Clar, at pati na rin sa mga masugid ninyong tagapakinig. Fan na fan po ako ng channel ninyo. Isa po akong regular worker na sales lady sa isang malaking department store. Pero ang totoo ho, hindi yun talaga ang gusto kong gawin. Mataas po kasi ang pangarap ko. Ang gusto ko, maging kilala at sikat ako. Ako po si Trixie, at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tingnan mo, ayan na naman siya oh. Hindi na naman siya kumikilos. Sinabi mo pa. Nakakainis na nga eh. Masipag lang naman niyang kumilos pag may nagbabantay o kapag nandyan yung supervisor natin. Pero pag wala na, halos hindi na mautusan yan. Ang hilig manood lang no. Konti na lang talaga isusumbong ko na yan sa head natin. Ay naku, issue pa yan sa department natin. Kaya mo na lang yan. Yaan mong mahuli siya sa sarili niyang kapalpakan. Kahit rinig na rinig ko ang pinag-uusapan nila, hindi ko naman sila binigyan pa ng pansin. Abala pa rin ako sa pinapanood ko sa aking YouTube na video. Tuwang-tuwa nga ako ng mga sandaling yon. Kaya halos lumabas lang din sa kabilang tenga ko yung mga pinagsasabi ng mga kasamahan ko sa trabaho. Hay nako, gumawa na rin kaya ako ng sarili ko YouTube channel. Pero ano naman kayang gagawin ko? Mukbang kaya para hindi nakikita yung mukha ko? Ay, baka naman tumaba ako dun. Wag na nga yun. Nagpatuloy lang ako sa panonood ko sa cellphone. Kahit napapansin ko na may mga nag-iikot na ng mga customer. Wala akong pakialam dahil alam ko naman na may mga lalapit sa mga yon na ibang mga sales lady para i-assist sila. Mahilig pa naman silang mag-agawan sa customers. Kaya ayoko nang makipag-agawan pa. Total, pare-pareho lang naman ang sinasahod namin pagdating ng katapusan. Kahit na may gawin ka o wala, same amount pa rin yun. Kaya sayang lang ang effort kung magiging super sipag mo. Pagdating ng hapon bago mag-uwian, pinatawag ako sa office ng aming head. Kumatok muna ako sa pinto ng kanyang opisina bago ako pumasok. Nakita ko na nakaupo siya sa may harapan ng lamesa niya. Tumataas baba ang kanyang dibdib at halatang nagagalit. Good afternoon po, Ma'am Vasquez. Pinapatawag niyo raw po ako? Sorry to say this, Miss Trixie. Pero si Santi ka na sa trabaho mo. Mula bukas hindi ko na gusto pang makita ang pagmumukha mo dito sa store. Po? Si Santi? Bakit po? Anong bakit? Hindi mo ba alam kung bakit? O baka naman gusto mong isa-isahin ko ang dahilan kung ba't tinatanggal na kita sa trabaho mo? Wala ka talagang alam? O siya, sige. Akala mo ba ay hindi ko alam na hindi ka naman kumikilos? Lalo na pag oras na ng trabaho? Ano po? Pero kumikilos naman ho ako kapag may mga customers. Pag wala naman ho, doon lang ako tumitigil kasi wala naman ho akong i-assist eh. Pero kahit na, hindi porket hindi naman kasing laki ng mall itong department store natin. Babaliwalain mo na lang ang trabaho mo. At isa pa, madalas ka ring nahahagip sa CCTV na nakaupo lang at nagsa-cellphone. Sa oras pa rin ng trabaho. Tapos ngayon, itatanong mo kung bakit tanggal ka na? Kung yun naman po palang tingin nyo, wala naman ho akong magagawa doon. Di okay ho, si Santi kung si Santi. No hard feelings po. Ang sa akin lang, kung gusto nyo naman ho pala na mag-effort kami sa trabaho, di sana may increase din ang sweldo namin. At sinisisi mo pa talaga ang sweldo ng department store sa mga empleyado? Hindi ako makapaniwala sa iyo, Miss Jeronimo. Get out! Umalis ka na at kunin mo na lang ang huling sahod mo. Hindi na ako nagsalita pa at tuluyan nang lumabas sa kanyang opisina. Habang kinukuha ko na yung mga gamit ko sa locker ko, hindi ko maiwasan na mapabulong na lang sa aking sarili. Ano namang akala niya?
Magmamakaawa ako para lang hindi niya ako alisin sa trabaho. Buti na lang talaga at sinisante na rin niya ako. At least, di ko na kailangan gumawa pa ng resignation letter ko. Umuwi ako sa bahay at saktong kumakain na sila noon ng hapunan. Kaya naman ipinaalam ko na kina mama at sa kapatid kong bakla na si Peter na wala na akong trabaho. Ano? Wala ka ng trabaho? Natanggal ka na doon sa department store bilang sales lady? Oo nga po, ma. Paulit-ulit ka naman eh. Ay grabe ka naman, Day. Wala ka pang 6 na buwan sa trabaho mo tapos natanggal ka na agad? Oo nga naman. Ano ba naman yung pinaggagawa mo sa buhay mong babae ka? Samantalang ang ayos-ayos na ng trabaho mo doon dahil regular ka na. Eh ano naman hong magagawa ko? Eh tinanggal na nila ako eh. Masyado kasi silang demanding. Gusto nila trabaho ko ng trabaho. Samantalang ang baba naman ng sweldo. Eh maghahanap ka na ba ng trabaho bukas? Dahil kung gusto mo ilalakad kita sa trabaho ko sa gay bar. Wag naman doon sa gay bar, Peter. Ay bakit naman, Mudra? Mas maganda nga yung blowjob kaysa sa no job, no? Tarantado ka talagang bata ka. Ang bastos ng bibig mo, ha? Nasa hapagkainan tayo, hoy. Ito naman si Mudra Kelso, hindi na nasanay sa akin. Basta. Ayoko ng ganyang mga salita sa pamamahay ko. Nako, kung bahay pa ang papa ninyo, tiyak na hindi uubra yung ganyan. Na magsasalita ka ng ganyan sa hapagkainan. Nako, basag ang bibig mo panigurado. Hindi rin uubra sa kanya yung ganyan. Yung nasa tamang edad na wala pang trabaho at hindi pa kayang buhayin ng sarili. Nako, hindi yan pwede. Ngayon lang naman ako natanggal, ma. Wala pa nga akong 1 araw na unemployed eh. Ang OA mo. Itinuloy ko na lang ang pagkain ko kahit na parang gusto ko na lang pumasok sa loob ng kwarto at magpahinga. Kaya lang, muli na namang nagsalita ang kapatid ko na pinipilit ako na pumasok doon sa gay bar na pinagtatrabahuhan niya. Understaffed kasi kami. Kulang kami sa mga tao kaya kung ilalakad kita sa boss ko sigurado matatanggap ka kagad. At saka close naman kami ni Mima Sor. Kapag nalaman niyang kapatid kita, automatic, tanggap ka kagad, Day. Kung gano'n naman pala, sige. Ilakad mo muna tong kapatid mo doon, Peter. Pansamantala lang naman habang wala pang magandang trabahong nahahanap doon si Trixie. Sakto din naman at gabi lang ang pasok dyan. Di tuwing umaga, maghanap ka ng trabaho. Hindi na ho ako magtatrabaho, ma, kuya. Ano? Anong sabi mo? Halata sa kanila ang pagkagulat. Muntikan pa ngang mabulunan si Kuya Peter. Pero hindi ko na siya pinansin dahil ipinaliwanag ko na sa kanila ang plano kong gawin. Total naman, ma, at ayaw na ayaw ko naman huyong minamanduhan ako sa trabaho. At ayoko rin naman na may boss ako. Kaya naisip ko ako na lang ang magiging boss sa sarili ko. At least, hawak ko pa yung sarili kong oras. Tapos nag-e-enjoy pa ako. Kaya buo na ho ang desisyon ko, ma. Magsisimula ho ako ng sarili kong channel. Magbablog ako. Hindi agad nakapagsalita si Mama at Kuya Peter dahil sa sinabi ko. Halatang nabigla sila sa aking desisyon. Pero bago pa man sila makapagbigay ng kanilang opinyon o reaksyon, tumayo na ako sa pinagkakaupuan ko. Tapos na ho akong kumain. Papasok na po ako sa kwarto at magpapahinga na ako. Teka lang, Trixie. Ma, pagod na ho ako. Gusto ko na hong magpahinga, kung pwede lang. Maaga akong nagising kinabukasan dahil nga may lakad ako. Pero bago yon nag-almusal muna ako. Kami lang dalawa ni Mama ang nasa bahay dahil nasa trabaho pa si Kuya Peter. Kadalasan, bandang 10:00 pa ng umaga siya nakakauwi. At katulad ng naputol na usapan kagabi, yun na naman ang topic na binuksan ni Mama. Pagkaupo ko pa lang sa bangko ko. Ayoko yung plano mong gawin ha, Trixie. Hindi ako papayag. Maghanap ka naman ng matinong trabaho, anak. Hindi ko lang to nasabi sa iyo kagabi dahil bigla ka na lang umalis habang nag-uusap pa tayo. Pero ngayon sinasabi ko na, hindi ako papayag sa ganyan. Hindi naman ho ako humihingi ng approval sa inyo, ma. Sinasabi ko lang ho para aware kayo sa gusto kong mangyari. Ayoko nga, Trixie. Ayoko. Ano bang mapapala mo dyan? At saka,
Hindi naman maituturing na trabaho yan. Magsasayang ka lang ng oras mo dyan. May umayaman kaya sa pagbablog, mama. Huwag kang ang nega agad dyan. Tingnan nyo lang after 6 months. Sisikat din ako. At mas triple pa ang kikitain ko kaysa sa mga naging sweldo ko sa mga trabaho ko dati. At gaano ka naman kasiguro dyan, ha, Aber? Dahil gusto ko ho yung gagawin ko, ma. Kaya siguradong gagalingan ko at pag-e-effortan ko to. Ay nako, ewan ko sa yung bata ka. Mas matigas pa sa bato yung ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Nagmadali na akong tumayo matapos kong ubusin yung iniinom kong kape. Alis na muna ako, ha, ma? At saan ka naman pupunta? Aalis ka na naman sa gitna ng usapan natin. Tapos na ho ang usapan natin, mama. Uulitin ko ho, nakapagpasya na ako. Desidido na ako sa gagawin ko. Saan ka nga pupunta? Magba-vlog ka na? Pupunta ako kay Ami, ma. Sige na po, babay na. Nagmadali na nga akong lumabas ng bahay. Pumunta ako sa may kabilang barangay kung saan nakatira ang kaibigan kong si Ami. Siya talaga ang malapit kong kaibigan at sigurado susuportahan niya ako sa bala kong gawin. Isusurpresa ko siya sa bahay niya dahil hindi niya alam na pupunta ako doon ngayon. Yayayain ko siya na samahan ako sa pupuntahan ko dahil sigurado hindi niya ako magagawang tanggihan. Ano? Pinagluloko mo ba ako? Vlog daw? Anong katulang nasinghot mo nang maiwasan ko? Seryoso nga ako, Ami. Yun yung gusto kong gawin. Hindi ako nagbibiro. Kinuwento ka na kay Ami yung tungkol sa pagkakatanggal ko sa trabaho at ang bala kong gawin. Hindi ko akalain na pati siya mabibigla sa plano ko. Sabagay, pasok naman niya sa ugali mo. Masalita ka eh. Kaya pwede rin. Pero, di ba malaking suntok sa buwan yung gagawin mo? Sa dami na ngayon na sumisikat at sumusulpot na vlogger na yan. O yung mga yung mga wannabe influencer. Parang malabo no, pansin ka agad ng masa eh. Ano ka ba? Anong espesyal sa'yo para sumikat ka kagad? Ay nako, Ami. Tigil-tigilan mo nga ako sa pagiging nega mo. Hindi ako natutuwa, ha? At tigil-tigilan mo din ako dyan sa vlog-vlog mo na yan. Nako, hindi maganda ang kutob ko dyan. Ano bang gagawin mo? Sasayaw ka? O baka naman maghuhubad ka na. Yung halos ipakita mo yung dibdib mo para mag-trending ka o mag-viral ka. Sira, hindi yun. Ibang plano kong gawin. Ano nga? Maglilibot ako sa mga lugar-lugar, yung mga liblib na lugar, tsaka yung mga places na medyo mysterious yung effect. Ganon. O, tapos ganito. Magpapanggap ako doon na sa pinupuntahan kong lugar, may kakaibang nilalang. Mga multo, mga ganon. Di kaya naman aswang. Yung kunwari, bigla na lang may mahahagip yung camera. Ganon. Ibig mong sabihin, manloloko ka ng tao. Grabe naman yung termong panloloko. Panloloko talaga, Ami? Hindi ba pwedeng gagawin ko yun para sa entertainment? Yun naman talaga ang rason ng platform na yun, di ba? Yung maka-entertain ka ng mga totoong nanonood. Nakita ko ang mabilis na pagkamot ni Ami sa kanyang ulo. Maging siya ay parang naguguluhan na rin sa akin. Pero hindi mo naman kailangang gumawa o di kaya magpanggap na merong mga multo-multo sa lugar para lang maka-entertain ka ng tao. Anong gusto mong gawin ko? Sumayaw. Hindi naman ako marunong sumayaw. O kaya yung usong-uso ngayon na prank-prank na yan? Sino ipaprank ko? Si Mama. Baka sampalin pa ako nun sa muka. Bahala ka, Trixie. Mukhang kahit ano namang sabihin ko sa'yo, hindi ka maniniwala. Tsaka, di ba sabi mo nakapag-decide ka na? Kaya naman tutulungan mo ko, di ba? Ano? Anong tulong? Dahil ikaw ang pinaka-supportive friend ko, kaya tinatalaga kita bilang partner ko sa mga gagawin kong video. Ano? Luka-luka ka talaga. Idadamay mo pa ako dyan. Alam mo naman na wala akong hilig sa mga ganyan. Tsaka ayokong sumikat, no? Hoy, Ami, wag kang assuming. Hindi naman makikita yung mukha mo sa video dahil ikaw yung magiging multo. Ikaw yung magsusot ng costume, tapos ikaw yung magpapanggap na multong nahagip ng camera. Ay, hindi, Trixie. Ayoko. Wag na, uy.
Mabilis na tumayo si Ami at aalis na sana sa harapan ko. Pero mabilis akong nagsalita ulit, kaya hindi natuloy ang balak niyang pag-walk out sa sarili niyang pamamahay. Ibabayaran naman kita, Ami. Agad siyang napapreno sa balak niyang pag-alis at saka mabilis na humarap pabalik sa akin. Parang kuminang ang mga mata niya dahil sa sinabi ko. Di nga. Babayaran mo talaga ako? Oo nga. Hindi naman ako cheap para hindi ka bayaran, no? At gaya nga ng sinabi ko, parang magiging mag-partner tayo dito. Kaya dapat lang nabayaran ko din yung magiging effort mo, no? Magkano naman ibibigay mo sa akin? 500 sa isang araw. Okay na yun, no? 500? Hindi ka naman nabibigla niyan. Di ba nga, kakatanggal mo lang sa trabaho? San ka naman kukuha ng pera na ibabayad mo sa akin? Wala ka talagang bilib sa akin, no? Siyempre, nakuha ko yung huli kong sweldo. Bala ko rin na bumili ng camera. Tapos yung tira, panggas sa motor ni Kuya Peter. At yun din yung ibabayad ko sa'yo. O sige, kung may sweldo naman, ba't hindi? Kesa naman tambay lang ako dito sa bahay. Yan gusto ko sa'yo. Di samahan mo muna akong bumili ng camera o kaya yung magandang phone yung gagamitin natin sa pag-video. Agad din naman kaming nagkasundo ni Ami sa bala kong gawin. Alam ko naman talaga na papayag siya. Lalo na at yung ideya pa lang na makakalibot at makakapunta kami sa iba't ibang lugar. Sulit na para samahan niya ako. Paano ba naman? Mahilig talaga kaming gumala kahit pa nung high school pa lang kami. Pagkabili ng camera at ng ilang mga costumes na gagamitin namin, hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras ni Ami. Kinabukasan ay dali-dali na akong sumakay sa motor ni Kuya Peter at pinaandar na yon paalis. Naabutan ko si Ami sa may labasan. Bit-bit ang malaking bayong na sa tingin ko ay wig at costume niya ang nakalaman. Ngunit bago pa man ako huminto sa may harapan niya, napansin ko na ang puting pintura na nakalagay sa buong mukha niya. Ano naman yan, Ami? Ba't may pintura yung mukha mo? Lintik naman to si Trixie. Pinagtatawanan pa ako. Nakakahiya. Kanina pa akong pinagtitinginan dito. Ang tagal mo kasi. Bakit ba kasi ganyan ang mukha mo? Nagpa-practice ako ng horror makeup kagabi. Hindi ko matanggal. Yun, natulog ako may pintura sa mukha. Hindi ko na rin tinanggal. Total, gagamitin na rin naman natin ngayon para sa content mo. Napatawa na nga ako ng malakas hanggang sa umangkas na nga siya sa may likuran ko. Habang itinatago ang mukha sa likod ng bayong na daladala niya. Hindi nagtagal ay sumeryoso na rin kaming dalawa. Lalo na nang tinanong na ni Ami sa akin kung ano ang unang lugar na pupuntahan namin. Doon tayo pupunta sa may malawak na parang, yung dating lugar na ginawa kaingin. Isa naman yun. Malapit lang ba yun dito sa atin? Mga 20 minutos lang ang biyahe doon. Tara na. Baka maraming tao doon na. Baka bahayan yun. Walang tao doon. Malalaman mo mamaya. Pagkatapos ng konting pag-uusap namin, tumahimik na rin kami sa buong biyahe. Makalipas nga ang halos 20 minuto, tinatahak na namin ngayon ang mataas na bahagi ng lupa, papunta sa parang na tinutukoy ko. Malaki ang mga nagtataasan na puno sa paligid. Dahil sa matatayog na puno, kaya hindi ganun kainit ang lugar. Hindi nagtagal ay huminto na ang motor at bumaba na kami. Sabay na naming nililingalinga ang paligid. Hindi naman nakakatakot ang lugar na to ah. Ay nako, hindi pa. Pero mamaya, pag medyo dumilim na ang paligid, nakakatakot na to, no? Paano mo nalaman? Di ka pa naman nakakapunta dito kapag gabi ah, di ba? Hindi pa nga, pero may feeling ako. Di maghihintay pa tayo ng gabi dito. Eto, ganito yung plano ko, makinig ka. Kunwari, magpipiknik ako dito. Diyan, maglalatag ako ng mauupuan ko. Pagkatapos, dun ako magsa-start na magkuha ng video. Parang video lang habang nagpapahinga, ganun. Tapos, pupunta ka dun sa mga malalagong damo. Dun ako pupwesto sa malapit lang dun. Para kapag ginalaw-galaw mo yung mga damo, mahahagip ng camera, ganun.
Tapos sa arte na lang ako na parang natatakot ng konti. Parang guni-guni ko lang, parang ganun. Seryoso ka, Trixie? Pinlahan mo talaga yan? Oo naman, kagabi. Parang pakiramdam ko nga gumagawa ako ng script eh. Ayos ba? Ayos naman. Sige, mag-setup na tayo. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras ni Ami at tinulungan na rin niya ako sa pagsiset-up ng picnic mantle. Itinuro ko na rin sa kanya yung lugar kung saan siya magtatago na nasa may bandang likuran ko lang. Diyan nga, perfect. Dumapa ka lang dyan, tapos galaw-galawin mo lang yung mga halaman ha. Tapos after ng pangatlong paggalaw mo, sumilip ka lang ng konti ha. Kapag lumingon ako, bigla ka lang magtago, okay? Ay nako, kundi ko lang talaga kailangan ng pera. Dahil ayoko lang maging tambay sa bahay kaya pumayag ako sa mga bagay na to eh. Tingnan mo naman ang mga pinapagawa mo sa akin, Trixie. Pasalamat ka lang talaga at babayaran mo ako sa effort na to eh. Dahil kung hindi talaga, hindi ko naman to gagawin. Kabaliwan to eh. Baliw ka na talaga. Ngayon ka pa talaga naging nega dyan, Ami. Nandito na nga tayo eh. Huwag ka nang umangal. Dahil kapag naging sikat naman ako, doble pa. O di kaya baka nga triple pa ang maging talent fee mo eh. Kaya magtiwala ka lang. Sige na, dumapa ka na at magsisimula na ako mag-video. Wala na ngang nagawa pa si Ami kung hindi ang sumunod sa akin. Naririnig ko pa ang munti niyang pagbulong-bulong na tila umaangal sa akin. Pero hindi ko na yun pinansin pa. Mabilis na nga akong pumwesto sa may picnic mat at saka bumuga ng malalim na hangin. Eto na. Act normal ka lang ha, Trixie. Kaya mo yan. Kakayanin mo yan. Ay. Uy, Trixie, bilisan mo na. Ang tagal eh. Parang ang dami pa naman langgam dito sa pinagdadapaan ko. Shh! Ang ingay mo, Ami. Huwag kang bigla-bigla na lang magsasalita ng ganyan, ha? Tumahimik ka lang hanggat maaari. Para kukunti lang yung i-edit ko. Hindi pa naman ako marunong sa edit-edit na yan. Sige na. Quiet on the set. Narinig ko pa ang pagtawa ni Ami dahil sa sinabi ko. Pero hindi ko na lang pinansin yon. Lumanghap muna ako ng malalim na hininga. At saka ako na pinindot yung record button ng camera ko. Hello guys! Nandito tayo ngayon sa isang liblib na parang. First time ko lang makapunta dito kasi naman tanggal ako sa trabaho. Kaya gusto ko magmuni-muni muna. Ako lang ang tao sa lugar na to guys, so tingnan nyo. Medyo natatakot nga lang ako kasi nga mag-isa lang ako. Tingnan nyo guys, so. Nagtatayuan yung mga balahibo ko. Pero dahil maganda nga talaga yung view dito, hayaan nyo na guys. Nakaka-relax din kasi talaga eh. Nakita ko na gumalaw na nga yung halaman sa may likuran ko. Gaya ng inutos ko kay Ami. Kaya nagpanggap ako na natigilan at napatitig sa may halamanan. Nakita nyo ba yun guys? Biglang gumalaw yung halaman. Hindi kaya may hayop dun? Hindi naman kasi malakas ang hangin dito eh. Actually guys, wala nga kahangin-hangin dito eh. Ba't naman kaya gagalaw yung halaman? Ilang sandali pa natapos na rin kami sa pagvivideo ni Ami. Sabay na naming pinapanood yung video habang nakaupo kami sa picnic mat at kinakain yung konting snacks na baon namin. Ay nako, tingnan mo Ami oh, ang dami mong mali. Wala tuloy akong choice kundi ikat bigla yung video. Masyado ka naman perfectionist dyan. Ipapaalala ko lang sa'yo hindi ako pro, ngayon ko lang to ginawa. Simpleng bagay lang naman kasi, Ami. Tingnan mo tong pagsilip na ginawa mo. Sumilip ka na parang may pinapanood kang chismis. Sabi ko naman sa'yo, konting silip lang eh. Oo na. Ayusin ko na sa susunod. Kinagabihan pagka-uwi ko sa bahay. Agad ko nang inedit yung video. Medyo tumagal nga yung pag-e-edit ko dahil hindi pa ako sanay at ginagamay ko pa ang lahat. Kinailangan ko pa na manood ng video para sa tutorial. Pero kahit ganon, hindi pa rin naman ako sumuko. Pagkatapos ng pag-e-edit ko, pinost ko kaagad yon. After nun, dahil medyo late na rin talaga, nakatulog na din ako agad. Kinabukasan, pagmulat ko pa lang, agad ko nang inabot yung phone ko na nakalimutan ko rin i-charge.
Pero agad kong binisita yung video ko para makita kung ilang views na. Ang lapad-lapad pa ng pagkakangiti ko nun. Madami na kanyang views yung video na in-upload ko. Sana naman. Tagal naman mag-loading. Sa totoo lang, Miss Clar, talagang mataas ang pag-asa ko at masyado po talaga akong umasa na marami ng views yung video ko. Kaya naman nang makita ko na hindi at halos wala namang nunood, pakiramdam ko, bumagsak talaga ang aking mga balikat at nalungkot ho talaga ako ng sobra. 13 views lang? Hindi ba maganda yung video? Ba't naman 13 lang ang nanood? Nirefresh ko pa yon ng paulit-ulit sa pag-aakala na baka hindi naman updated yung views nun. Pero talagang ganun lang yung views na nakuha ko sa buong magdamag. Ay naku, nakakainis naman. Kala ko naman kahit sana 1,000 views yung nakuha ko, masaya na sana ako. Pumunta ulit ako kay Ami. Wala kaming usapan na magvi-video ulit kami ngayong araw. Kaya naman pagkadating ko sa kanila, natutulog pa siya sa kanyang kwarto. Buti na lang, pinapasok na ako ng tiyahin niya. Kaya ako na mismo ang gumising sa kanya. Ami, gumising ka na dyan. Kailangan na nating umalis. Ano naman ginagawa mo dito sa kwarto ko, Trixie? Hindi ba obvious na sinusundo kita? Magbe-video tayo ngayon, bumangon ka na dyan. Ano? Araw-araw ba yung video recording natin? Akala ko ba once a week lang? Anong once a week? Twice or thrice a week nga dapat, kaya bumangon ka na dyan at aalis na tayo. Maghahanap pa tayo ng magandang lugar na pupuntahan. Ano ba yan? Na-upload mo na ba yung video natin kahapon? Oo, na-upload ko na. Oh, ilang views na? Madami ba? Wala gaano 13 lang. Ano? 13 views? Naku naman. Sabi ko na nga ba't biruan lang to Ano ka ba naman, Ami? Nandiyan na naman ikaw sa pagiging nega mo. Syempre, unang video pa lang naman natin yun. Kaya understood na hindi pa ganun karami yung manonood. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil na tayo. Kailangan pa rin nating magpatuloy maging consistent sa pag-a-upload ng videos. Nararamdaman ko may patutunguhan din to. Konting tiyaga na lang at pasensya. Ay nako, ano pa bang magagawa ko? Binabayaran mo naman ako Hindi na ako aangal. O siya, sige. Hintayin mo ako at magbibihis ako. Sige, bilisan mo Sa mga araw na dumaan, talagang ginugugulang namin ni Ami ang oras at atensyon namin sa pagbe-video. Pero kahit na halos 2 linggo na ang nakakalipas, hindi pa rin nangyayari yung gusto kong mangyari. Hindi pa rin nagiging viral yung mga video ko. Tingnan mo tong isang nag-comment sa last video natin, Halatang fake daw. Kakainis. Ba't ka magagalit? Totoo naman na fake talaga yung mga videos natin, di ba? Dapat nga masaya ka dahil kahit papaano, may nag-iiwan ng comment dyan sa mga video mo. Natatawa ka, Ami? Ewan ko sa'yo. Ba't ba ako lang ang nababahala na mapunta sa wala tong pagbe-video natin? Ako lang ba ang nababahala na hindi pumatok tong video natin sa masa? Ang pag-angat ko naman, pag-angat mo rin. Kaya kung nababahala ako, dapat mabahala ka rin, no? Ano ba naman yan, Trixie? Extra lang naman ako Tsaka hindi naman ako nakikita sa video. Tsaka ikaw naman yung nakikita dyan. Kung sisikat ka, ikaw lang. Hindi ako kasama dun. Pero tataas naman ang mabibigay kong bayad sa talent fee mo kapag naging maganda yung kalalabasan ng videos natin. Kaya pwede ba? Konting effort pa, Ami. Oo na. Effort ko na nga Ano pa bang gusto mong gawin ko? Basta, konting effort pa. Bukas, may pupuntahan tayo. Ano na naman? Saan na naman tayo pupunta? May na-search akong bahay. Abandonadong bahay yun. Mukhang creepy dun sa picture na nakita ko Kaya yun, puntahan natin. Oo, sige. Sunduin mo na lang ako bukas. Magdala ka ng black dress o kahit itim na tela na lang para magmumukhang black lady. Masyado na common yung white lady Okay, noted, boss. Dumating kami ni Ami doon sa bahay na tinutukoy ko.
Halos mag-aalas 2 ng hapon. Ginamit pa kasi ni Kuya Peter yung motor niya. Kaya hinapon na talaga kami ng dating ni Ami. Pagkababa namin sa motor, nilibot muna namin ang paningin namin sa paligid ng bahay. May luma na yung gate na halos kinakalawang na at mukhang napabayaan na talaga. May malawak din itong garden na patay na rin halos sa mga puno. Masasabi ko talaga, luma na yung bahay. Hindi dahil sa sira-sira na yung istruktura, pero dahil luma na yung ambience na ibinibigay nun. Teka, Trixie, sigurado ka ba talaga na walang nakatira dyan sa bahay na yan? Oo, sigurado ako. Kita mo naman yung ayos ng bahay, di ba? Parang hindi na nabibisita sa tagal ng panahon. Nakakatakot nga eh. Ang pangit ng bahay oh. Parang ang dilim ng aura. Eh yan nga ang hinahanap natin, di ba? Yung nakakatakot ang aura, tsaka yung mas kapani-paniwala na may kakaibang nilalang dyan. Ay nako, Trixie. Ibang pakiramdam ko ngayon eh. O bakit? Anong nararamdaman mo? Alam mo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo? Pakiramdam ko may mga matang nakasunod sa bawat galaw natin dito eh. Ano ka ba naman, Ami? Tinatakot mo lang ang sarili mo. Wala naman ako nararamdaman na ganyan eh. Hindi ko po alam kung nantitrip lang ba si Ami ng mga sandaling yon, Miss Clark. O talagang niloloko niya lang ako. Paano ba naman? Ang tagal-tagal na namin ginagawa yung ganito, na pumupunta sa mga lugar. Pero ngayon lang siya nag-react ng kakaiba ngayon. Kesyo may nararamdaman daw siyang nakatingin sa amin. Samantalang ako, wala naman akong nararamdaman na kahit ano. Bilisan na lang natin, Trixie. Baka abutan pa tayo ng gabi dito eh. Hapon na oh. Ayokong abutin tayo ng gabi dito. Ang layo-layo pa naman ito sa may tabing kalsada. Chill ka lang, Ami. Masyado ka namang seryoso dyan. Bigla-bigla na lang nagbabago yung mood mo. Magpalit ka na ng damit mo, tapos ako naman ikakabit ko na lang yung mic sa camera. Oo, sige. Basta bilisan mo ah. Mabilis na nga ang naging pagkilos naming dalawa. Hinanda ko na yung camera at pagkatapos nun, itinuro ko kay Ami yung gagawin niya. Sige Ami, buksan mo na yung gate tapos pumasok ka na sa loob. Napansin ko ang mabilis na pagbato ng tingin sa akin ni Ami at pati na rin ang pangunot ng kanyang noo. Anong sabi mo? Gusto mo kong pumasok sa loob ng bahay? Hindi naman sa mismong loob ng bahay. Diyan lang naman sa may gate. Diyan ka pupwesto sa may mga lumang halaman. Tapos sisilip ka ulit paminsan-minsan. Ay, naku Trixie, ayoko. Ayoko talaga. Ano? Ba't ayaw mo? Ayoko. Baka makasuhan tayo ng trespassing sa gagawin natin dyan. Delikado yan. Ay, nako. Ba't ba parang ang duwag-duwag mo ngayong araw, Ami? Hindi ka naman ganyan dati ah. Tsaka diba, sinabi ko na sa'yo na wala na nga tao na nakatira dyan. Abandonado na nga ang bahay na yan. Kung may tao dyan, dapat kanina pa niya tayo sinasaway. Sige na, pumasok ka na. Dyan ka lang naman sa may loob ng bakuran eh. Hindi ka naman papasok sa mismong loob. Narinig ko pa ang malakas na buntong hininga ni Ami. At kahit alam ko naman na napipilitan lang siya, sinunod pa rin niya ang sinabi ko. Yan, tama. Diyan ka lang sa patay na puno na yan ha. Yung buhok mo lang ang una mong ipapakita ha. Oo na, Trixie, bilisan mo na. Pindutin mo na yung record para matapos na tayo agad. Okay na siguro yung 10 minutes video, no? Oo, pwede na yun. Basta wag ka munang lalabas ha. Humanap ka ng magandang timing, hindi yung lalabas ka na agad. Ilang minuto pa lang na nagpi-play yung video eh. Kaya napaghahalataan tuloy na scripted. Oo na nga, sige na. Start na tayo. Pagkatapos ng saglit pa na pag-uusap namin, sinimulan ko na ngang pindutin yung record. Hello guys! Nandito ako ngayon sa isang abandonadong bahay oh. Kita nyo ba? Ngayon lang ako nakapunta dito. Nadaanan ko lang siya habang nagsistroll ako eh. Hindi ko nga alam kung ba't pa ako huminto sa bahay na to. Parang iba nga yung pakiramdam ko dito. Nandito pa lang ako nakatayo sa labas oh, pero parang ang creepy na agad. Pakiramdam ko, may nakatingin sa akin ngayon.
Parang may matang nakamasid sa bawat galaw ko. Ganun yung pakiramdam ko ngayon, guys. Swear. Sa ngayon, eto guys, ipapakita ko na din sa inyo yung kabuuan ng bahay na nakikita ko ngayon dito sa personal. Kayo na lang ang humusga, guys, kung may pagka-creepy talaga tong bahay na to. Matapos ang pag-video namin sa bahay na yon, agad na rin kaming umuwi ni Ami. Katulad ng lagi kong ginagawa, ako na naman ang nag-edit ng video. Pagkatapos in-upload ko na rin yon at saka natulog na rin ako. Kinabukasan mga bandang 8:30 na ako nagising. Binuksan ko na yung phone ko at chinek yung video na pinost ko kung ilang views na. Na mga sandaling yon, Miss Clar, hindi na ganun kataas yung excitement ko habang binubuksan ko yung app dahil ayoko nang umasa. Kaso nga lang otomatikong napalaki ang aking mga mata nang makita ko kung gaano karami yung views nun at nagkalat din ng iba't ibang komento na hindi ko na mabilang kung ilan. Mabilis akong napabangon sa kinahihigaan ko. 200k views? Teka, totoo ba to? Muli kong nirefresh yung video dahil hindi ako makapaniwala na sa buong magdamag, gano'n na kaagad kadami yung views na natanggap ko. Oh my God, totoo nga! 200k views yung video at almost 1.8 yung nag-comment. Ba't kaya bigla ito nag-viral? Dahil nga na-curious ako kung bakit lumaki yung views at kung bakit ang daming nagko-comment. Kaya binasa ko yung ilang mga comments sa comment section. Hala, ang creepy naman. Bakit may matandang nakasilip sa may bintana? Bakit parang dalawa yung multo? Ha? Anong sinasabi ng mga to na dalawa ang multo? Paano naman mangyayari yun? Si Ami lang naman ang kasama ko. Tsaka ano yung sinasabi nila na nasa bintana? Nasa baba lang naman si Ami. Sa sobrang pagtataka ko sa mga nabasa ko sa comment section, kaya naman agad kong pinanood yung video. Sa tuwing nag-e-edit naman kasi ako ng video namin, hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin ng lahat ng bagay. Kaya hindi na ako magtataka na may nakakaligtaan ako. Dahil 10 minuto lang naman ang tagal ng video, kaya talagang pinagtuunan ko ng pansin ang panonood. Nakafocus ako sa may taas ng bahay, sa may bintana, dahil dun daw sila may nakitang multo. At sa kalagitnaan nga ng video, otomatikong naitabon ko ang aking mga kamay sa bibig ko nang makita ko na kung ano ang tinutukoy nila. Parang ang may matandang tao na nakatayo dun sa may bintana. Pero para sa akin, hindi yun ganun kalinaw. Pwede naman kasi na anino lang yun. Basta, hindi ko masabi kung talagang multo din ba yun. Hindi rin po kasi ganun talaga kalikot ang imagination ko. Kaya minsan, nahihirapan akong mag-distinguish ng ganitong mga bagay. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan ko ng opinyon ni Ami. Kaya naman agad ko siyang pinuntahan sa kanilang bahay. Naabutan ko siya na nagkakape, kung saan ay pinanood ko rin sa kanya yung video. Sinasabi ko na sa'yo, Trixie. Tama yung nararamdaman ko kahapon sa bahay na yun. Oh, tingnan mo. Kitang-kita na may matandang babae talaga na nakamasid sa atin. Diyos ko po, ano ba yan? Pinagtatayuan tuloy ako ng balahibo ngayon, oh. Pero diba, parang anino lang yan? Hoy, Trixie. Ang layo niyan sa anino. Ayun yung mga mata, oh. Nakatingin ng diretso sa'yo. Sabi ko na nga ba, talagang maling-mali na pinasok natin yung bahay na yun. Paano kung hindi naman pala talaga multo yan? Paano kung may nakatira talaga dun sa bahay na yun? Lumang bahay yan. At kung totoong may matandang nakatira dun, di ba dapat sinuway na niya tayo kahapon? Malakas talaga ang kutob ko. Matandang multo talaga yan, Trixie. At saka ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Abandonado na yung bahay na yun. Oo nga. Pero ang hirap namang paniwalaan na multo talaga yan. Gusto kong alamin kung totoo ba talaga. Anong ibig mong sabihin? Babalik tayo dun sa lumang bahay. Ano? Nababaliw ka na naman, Trixie. Mabilis na napatayo si Ami sa kanyang pinagkakaupuan at agad akong binatuhan ng hindi makapaniwalang tingin.
Kitang-kita ko sa mukha niya. Nagulat siya sa sinabi ko. At halata ko rin na hindi niya yun nagustuhan. Nababaliw ka na ba talaga, Trixie? Babalik ka dun samantalang ayan na nga oh. Kitang-kita mo na sa video na may multo nga dun. Yung mga multo pa naman sa ganyang mga lumang bahay, pag nagpapakita, nako sinasabi ko sa'yo, ibig sabihin yan ayaw nilang magpagambala. Delikado talaga dun, Trixie. Buti nga walang nangyaring masama sa atin kahapon. Kita mo yung mga mata na nakatingin sa'yo. Tingnan mo, parang may halong galit oh. Alam mo, Ami, napaka-OA ng reaksyon mo. May galit agad? Eh hindi pa nga natin alam kung totoo ba talaga na may multo eh. Eh basta ako, pakiramdam ko anino lang yan. At para nga may patunay tayo, mas maganda kung babalik tayo doon. At saka isa pa, ito na yung matagal nating hinihintay na content. Tingnan mo oh, ang dami ng views ngayon. Sigurado pag bumalik ulit tayo doon, mag-viral ulit yun, Ami. Ito na yung hinihintay natin. Pero sinasabi ko sa'yo, delikado yung gusto mong gawin, Trixie. O sige, ganito na lang. Hindi mo naman kailangan pumasok ulit sa loob ng bahay. Kahit dun ka na lang sa labas, tapos ako na lang ipapasok sa loob. Ano? Teka. Ano sinasabi mo? Papasok ka sa loob ng bahay? Oo nga. May nabasa kasi ako sa isang comment na bakit hindi ko daw pasukin yung bahay kung totoong abandonado naman talaga. Eh di papasukin ko. Parang ang dating magiging documentary yung video natin. Ano sa palagay mo? Ewan ko sa'yo, Trixie. Ewan ko na talaga sa'yo. Basta ako, labas ako dyan ha. Oo nga, Ami. Hindi kita pipilitin na sumama rin sa loob ng bahay. Basta samahan mo lang ako. Kahit dun ka na lang sa labas, okay? Oo, siya. Sige na. Gaya nga ng plano, bumalik na nga kami doon sa lumang bahay. Agad naming tiningnan yung bintana, pero wala na doon yung pinag-aakalaan nila na aswang. Tingnan mo oh, wala dyan yung multo sa bintana. Kung anino talaga yun ang poste. Di ba dapat nandyan pa rin yun at hindi nawawala? Ano ka ba, Ami? Bandang alas 3 kaya yun? Eh syempre ibang sinag ng araw ngayon. Alas 11 pa lang ng tanghali eh. Huwag kang praning dyan. Sige na, papasok na ako sa loob. Maiwan na muna kita dito ah. Ay nako, iba talaga ang kutob ko sa bahay na yan, Trixie. Huwag ka na kasing tumuloy. Ano? Eh nandito na tayo eh. Ngayon mo pa ba ako pipigilan? Mabilis lang to, promise. Lilibutin ko lang yung loob ng bahay. Sige na. Magsistart na ako mag-video. Huwag ka maingay ah. Halata ko no na may balak pang sabihin sa akin si Ami. Pero hindi na siya nagsalita pa. Lalo na mag-umpisa na akong mag-video. Hello guys! Hindi ko talaga inaasahan na magva-viral yung last upload ko na video. Marami nagsabi na may nakita silang multo dun sa lumang bahay. Actually guys, hindi ko rin napansin yun. Kaya ito, for today's video, babalik tayo sa lumang bahay na to. Titingnan natin kung totoo ba talaga na may multo sa bahay na to. Tara, pasukin natin. Ipinakita ko sa video na binuksan ko na yung gate at saka agad kong tinungo yung hagdan ng bahay. Medyo naglikha ng tunog ang bawat paghakbang ko doon dahil mukhang luma na talaga yon at gapok na. Pakiramdam ko nga, pwedeng bumigay anumang oras ang baitang ng hagdan. Nasa harap tayo ng pinto ng bahay ngayon oh. Malalaman natin kung bukas ba yung pinto o nakalak. Nako guys, sana lang bukas para makapasok talaga tayo sa loob ng walang kahirap-hirap. Inabot ko na nga yung doorknob noon. Pero bago ko pa man mapihit ang pinto, napansin ko na nakabukas na pala yun ng konti. Nabigla ako. Wow, bukas pala yung pinto guys. Ayos, mas magiging madali yung pagpasok natin. Lika, sabay-sabay nating tuklasin yung loob ng bahay. So eto na guys oh, papasok na tayo. Pagpasok ko pa lang, nakaramdam na agad ako ng konting kilabot dahil halata na talaga yung pagkaluma ng bahay. Kapansin-pansin din ang mga iba't ibang gamit na nakakalat sa paligid. Masasabi ko talaga na abandonado na yon. Kung makikita nyo guys ang dumi dito. Ang daming nakakalat na mga gamit. May hagdan pa siya na halatang luma na rin. Ay, teka, may piano pa oh.
Mas nakakatakot pala yung bahay na to sa loob. Pero madami tayong makikita ng mga rebulto at saka mga santo dito. Pero hindi to ang pakay natin ngayon, guys. Akyatin natin yung second floor ng bahay. Nandun yung bintana na may nakita raw na matandang babae eh. Otomatikong napahinto ako sa pagsasalita. Nang maramdaman ko na parang may dumaan na hangin sa may bandang likuran ko. Kasabay din na yung tunog na parang may sumitsit sa akin. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Lalo na at wala naman akong nakita na kahit sino sa may likod ko. Narinig nyo ba yun, guys? Narinig nyo ba na parang may sumitsit? Grabe. Para ring may dumaan na kung ano sa likod ko eh. Pero kahit ganun, tara guys. Akyat tayo sa taas. Kahit pakiramdam ko ay nanginginig ang boses ko dahil sa konting kaba. Hindi pa rin ako nagpaawat. Dumiretso na ako sa pag-akyat sa may second floor. Ngayon guys, punta tayo sa second floor nitong bahay. Dahan-dahan lang tayo dahil parang gapok na yung mga hagdan dito. Baka biglang bumigay ito anumang oras. So yan, ito na. Paakyat na tayo. Katulad sa baba guys, marami din itong second floor. Teka, parang amoy na susunog dito guys. Alam niyo yun, yung parang di ko maipaliwanag eh. Basta amoy sunog, ang weirdo. Naglakad pa ako ng konti para makalapit pa doon sa may bintana. Dito sa bintana na to guys dito nakapwesto yung nakita nating multo na matandang babae. At doon ako kahapon nakapwesto habang Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin. Nang mapansin ko na wala na sa may motor si Ami. Nilingon ko ang paligid, pero wala siya. Saan naman kaya nagpunta si Ami? Umalis ba siya dahil alam niya makikita siya sa video? Nasaan na ba yun? Minadali ko na yung pagtatapos ng video para makalabas na ako ng bahay. Pagkalabas ko, agad kong hinanap si Ami. Ami! Ami! Nasaan ka ba? Tapos na ako mag-video! Pinakiramdaman ko ang paligid. Umaasa na sasagot siya sa pagtawag ko sa kanya. Pero nanatiling tahimik ang lugar. Nasaan na ba yun? Iniwanan na ba niya ako? Umalis na lang ba siya mag-isa? Pero ba't naman niya gagawin yun? Natakot kaya talaga siya kaya umalis na lang siya? Sinubukan ko pang tawagan si Ami sa cellphone niya. Pero hindi ko na talaga siya makontak. Nasa isip ko talaga nun, baka talagang umalis na si Ami at iniwan ako. Kaya bala ko na sanang puntahan yung motor ko nang makaalis na ako. Kaya lang, isang pares ng paa ang biglang sumulpot sa harapan ko. Nakatuon pa kasi ang atensyon ko noon sa phone ko. Kaya hindi ko namalayan na may dumating pala. Napasigaw tuloy ako nang wala sa oras. Diyos ko po! Tulong! Shh! Huwag ka sumigaw, miss! Sino ka ba? Ako si Gabi. Ikaw, sino ka ba? Bakit ka nandito sa lote ng pagmamay-ari namin? At pumasok ka pa talaga sa loob ng bahay na yan, ha? Ano? Pag-aari niyo itong bahay? Oo, napanood ko yung video na nagba-viral ngayon. Kaya nga naisipan kong puntahan itong dating bahay namin tapos makikita ulit kita dito. Natahimik ako dahil masyado ng seryoso ang ekspresyon ng mukha ng lalaki na nasa harapan ko. Hindi rin ako makaimek dahil sa sitwasyon na to. Alam kong ako ang mali. Kahit mukhang magkasing edad lang naman kami ng lalaki. In fairness, may itsura siya. Gwapo sa madaling salita. Pero kahit ganon, natatameme pa rin ako sa tila masungit niyang aura. Isang malaking pagkakamali na pinasok mo ang bahay na yan. Hindi mo alam kung sinong ginambala mo, miss. Hindi mo alam kung anong bagay o gulo ang pinapasok mo. Pasensya na, hindi na mauulit. Dapat lang na hindi maulit. Dahil sa susunod na pagpasok mo dyan, baka hindi ka na makalabas pa. Napalunok ako ng laway sa pagiging seryoso ng tono niya. Pakiramdam ko, nagsasabi siya ng totoo tungkol sa hindi na ako makakalabas pa. Pero inisip ko, baka ine-exaggerate niya lang yung sinasabi niya para matakot na talaga akong bumalik. Pasensya na ulit hindi na talaga mauulit, promise. Pwede na ba akong umalis? Kasi hahanapin ko pa yung friend ko eh.
Bigla kasi siyang nawala eh. Sige na, bye. Hahakbang na sana ako para makaalis. Nang bigla na namang nagsalita yung lalaki. Halata sa boses niya ang pagkataranta. Anong nawawala? Anong ibig mo sabihin? May nawawala kang kasama? Oo eh. Pero hindi naman siya pumasok sa loob ng bahay ah. Ako lang mag-isa. Dito ko siya iniwan sa may motor. Pero pagbalik ko, wala na siya. Hindi siya umuwi. Nawawala siya. Anong ibig mo sabihin? Kinuha niya ang kaibigan mo. Teka, sino tinutukoy mo? Sino kumuha? Siya. Yung may-ari ng bahay. Yung matandang babae na nasa video mo. Hindi ko masabi na nagsisinungaling siya dahil halatang nagsasabi talaga siya ng totoo. Dahil sa seryosong ekspresyon niya. Kapansin-pansin din kasi ang takot sa mukha niya. Pero ang hirap naman kasing paniwalaan ang sinasabi niya. Nako, hindi naman siguro. Baka umuwi lang yun sa bahay namin kasi kanina pa siyang natatakot eh. Medyo duwag din kasi yun eh. Kaya baka umuwi na siya habang nasa loob pa ako kanina. Hindi mo naiintindihan, miss. Hindi ito simpleng bagay lang. Pero kung ayaw mo pa rin maniwala, sige, hindi kita pipilitin. Puntahan mo sa inyo yung kaibigan mo at kapag wala pa siya doon mo maiintindihan na nagsasabi ako ng totoo. Ito ang address ng bahay namin ng tatay ko. Pwede mo kami puntahan dyan kapag kailangan mo ng tulong. Nang iabot niya sa akin yung maliit na piraso ng papel, agad ko namang tinanggap yon. Nagpasalamat pa rin naman ako sa kanya bago ako tuluyan nang nagpaalam. Nang mga sandali na yon, talagang malakas ang loob ko na umuwi lang si Ami sa kanila dahil natatakot siya. Pero pagdating ko sa kanilang bahay, doon ko nalaman na wala pa nga si Ami doon. At gaya ng sinabi ng tiyahin niya, hindi pa ito umuuwi simula nang sumama ito sa akin. Tinanong ng tiyahin niya kung may problema ba. Pero hindi ko na siya nasagot pa dahil nagpa siya ako na puntahan yung address ng lalaki. Hindi ko masabi sa tiyahin niya na may posibilidad na nawawala si Ami. Bandang 4:00 na ako nakarating doon sa address ng lalaki. Humahangos ako habang sunod-sunod na kinakatok yung pinto ng munting bahay nila. Tao po! Tao po! Sabi ko na nga ba, babalik ka eh. Tama ka. Wala pa si Ami sa kanila. Ibig sabihin, totoong nawawala siya. Tulungan mo ko. Kailangan ko ng tulong mo. Napalingon ako bigla sa isang matandang lalaki na sumulpot sa may sala ng bahay nila. Diretso siyang nakatingin sa akin. Siya ba yung sinasabi mong nangahas na pumasok sa dati nating bahay? Siya nga ho, itay. Nako, malaking pagkakamali ang pagpasok mo sa bahay na yon, iha. Sa katunayan nga, nakakabigla na buhay ka pa hanggang ngayon. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi multo ang nakatira sa bahay na yon at lalong hindi multo ang nahagip na matandang babae sa video. Totoong tao yon. Ang babaeng yon ay dati ko asawa. Buhay na buhay pa yon. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ng matandang lalaki. Hindi ako nakapagsalita. Hanggang sa pinapasok nila ako sa bahay nila at doon na nila ikinuwento sa akin ang lihim ng abandonadong bahay na yon na talaga namang nagpatindig ng aking balahibo. Isang buong pamilya kaming nakatira doon. Kasama itong anak namin na si Gabi. Pero habang tumatagal, nagbabago ang asawa ko. Nagsimula yon nung malaman niya na meron siyang malalang sakit. Unti-unti siyang bumabagis sa amin ng anak ko sa hindi malamang dahilan. Napapaliw siya. Unti-unting nasisira ang kanyang katinoan. Wala pa akong kaalam-alam noon sa ginawa niya. Tinatago niya sa akin ang katotohanan na pinag-aralan niya ang pamana sa kanya ng kanyang namayapang ina na nung siya'y dalaga pa. Pinag-aaralan niya ang pagiging isang aswang sa pag-aakala na mawawala ang kanyang malubhang sakit kapag naging aswang siya. At totoo naman, nawala ang kanyang sakit at hindi naman siya namatay.
Galit siya sa amin ng kanyang anak dahil pinipigilan namin siya na huwag ituloy ang paggamit ng itim na ritual. Sa isip kasi niya, gusto namin siyang mamatay kaya namin siya pinapahinto. Sinabi naman namin na dadalhin namin siya sa ospital pero hindi daw yung makakatulong sa kanya. Hanggang sa pati na ang buhay namin ni Gabi, napunta na rin sa panganib dahil sa kanya. Sumabay kasi sa pagiging aswang niya ang pagkawala niya sa kanya sarili. Para siyang naging obses sa pag-aaral ng pagiging aswang para tuluyang mawala ang kanyang sakit. Pagkatapos nun, tuluyan na kami naghiwalay. Naiwan siya doon sa lumang bahay na yon habang kami ni Gabi ay bumukod na. Ibig kong sabihin, hindi malabong ko kinuha ng dati niyong asawa ang kaibigan kong si Ami? Oo, kung bigla na lang siya nawala, siguradong si Mama talagang may gawa nun. Pero ang hindi namin sigurado na kung buhay pa yung kaibigan mo. Naitakip ko ang aking kamay sa bibig ko dahil sa sinabi niya. Nagsimula na ring mangilid ang aking luha at nakaramdam na rin ako ng pagkapanik. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng mamatay. Kapag nangyari yun, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ko matatanggap yun dahil ako ang may kasalanan. Pinilit ko lang siyang gawin ang gusto ko kahit na ilang beses niyang sinabi sa akin na wag naming gawin dahil iba nga daw ang pakiramdam niya sa bahay. Pero hindi ako nakinig sa kanya. Kailangan ko ho siyang mahanap. Tulungan niyo ho ako mahanap siya. Pakiusap ho. Tutulungan ka namin, Iha. Pero Tay, hindi tayo sigurado na buhay pa yung kaibigan niya. Baka napatay na siya ni Nanay at kinain. Pero kailangan pa natin gumawa ng paraan, Gabi. Paano kung hindi pa? Kailangan natin tulungan ng dalagang to. At pakiramdam ko, panahon na rin para mapatigil natin ang iyong ina sa ginagawa niya. Kung kinakailangan kong gamitin ang aking pagiging albularyo sa kanya, gagawin ko upang mapahinto na siya sa kasama niya. Maraming salamat ho. Maraming salamat po talaga. Hindi pa rin humihinto ang pag-iyak ko habang papunta na kami sa bahay. Dala na namin ngayon yung top-down na sasakyan nila, kaya doon na kami nakasakay lahat. Madilim na ang paligid. Mas nakakatakot pala ang buong bahay kapag gabi na. Kahit ayaw kong hawakan ng kamay ni Gabi, napapahawak na ako sa kanya. Huwag kayong maglalayo-layo. Mas ligtas tayo pag magkakasama. Gabi, huwag mong bibitawan ng dalaga lalo na't alam natin siya ang magiging pakay ng iyong ina. Opo, Tay. Huwag kang mag-alala, Trixie. Hindi ka namin pababayaan. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makapasok na kami sa loob ng bahay. Bitbit namin ang mga maliliit na flashlight habang si Mang Pepe naman may hawak na parang maliit na latigo na hindi ko alam kung anong tawag. Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na umalis, Pepe. Pati na rin ikaw, Gabi. Umalis na kayo at iwan niyo ang babaeng kasama niyo. Halos atakihin ako sa puso nang biglang may marinig kaming nagsalita. Dahil sa madilim na paligid, kaya hindi namin alam kung saan nagmula ang boses na yon. Kung saan ko na itinuro ang flashlight para hanapin kung sino yung nagsalita. Pero tanging mga dumilang at mga kung ano-ano ang natatanglawan ko. Hindi kami alis dito, Loring, hanggat hindi mo binibigay sa amin ang dalaga kinuha mo. Kukunin ninyo siya sa akin? Wala naman akong kasalanan dito. Sila ang nangahas na pasukin ang bahay na pag-aari ko. Patawarin niyo ho ako. Patawad. Hindi na ho mauulit. Basta ibalik niyo lang ho ang kaibigan ko. At sino ka para utusan ako? Ikaw naman talaga ang dapat na kukunin ko. Kung hindi lang ako nakita ng kaibigan mo. Ibalik mo sa amin ang dalaga, Loring, at mapayapa kaming aalis dito ng anak mo at sisiguraduhin namin na wala nang gagambala sa'yo. Bakit naman ako makikinig sa'yo, Pepe? Ba't pa kita pakikinggan? Tinalikuran mo na ang pagiging asawa mo sa akin, hindi ba? Dahil ikaw ang unang tumalikod sa amin na anak mo, Loring.
Tinalikuran mo kami simula nang tanggapin mo ang masama at madilim na mundong ginagalawan mo ngayon. Huwag mong isisi sa amin ng anak mo ang pagkasira ng pamilya natin. Maling-mali ang ginagawa mo. Maling-mali! Ibig bang sabihin, papatayin mo ko? Kung kinakailangan, Luring. Kung kinakailangan, gagawin ko para matapos na ang kasamaan mo. Eh di pare-pareho na tayong mamatay dito. Kung yan ang gusto nyo. Gabi, ako na bahala dito. Magsimula na kayo maghanap-hanap. Hanapin niyo yung kaibigan nito si Trixie at ako na bahala sa mama mo. Sige ho, Tay. Sumama ka sa akin, Trixie. Bago pa man kami makahakbang papalayo, isang malakas na dagungdong ang aming narinig. Parang may bumagsak na kung ano sa sahig. Kaya naman lahat kami nagpanik sa pagturo ng flashlight kung saan-saan. Hanggang sa huling pagturo ko sa may bandang kanan ko. Isang nakakatakot na mukha ang aking natanglawan. Mukha yon ng matandang babae. Magulo at mahaba ang buhok. Mapupula ang mga mata at may matatalim na ngipin. Napasigaw na ako ng malakas dahil doon. Tulungan niyo ako! Nandito yung aswang! Mabuti na lang at naramdaman ko na may kamay na biglang humila sa akin palayo. Alam ko naman na si Gabi yun. Ang sunod kong narinig ay ang tunog ng paghampas ni Mang Pepe sa matanda at ang pagsigaw niya. Layuan mo siya, Luring! Hayaan na natin si tatay dyan. Hanapin na natin yung kaibigan mo. Umakyat tayo sa may second floor. Baka nandun siya. Nagmadaling na kaming umakyat ni Gabi sa second floor ng bahay. At hindi na nilingon pa ang sunod-sunod na pag-atake ni Mang Pepe sa kanyang dating asawa. Naririnig pa namin ng mabangis na pag-ungol ng matandang babae na nakadagdag sa takot na nararamdaman ko. Pero isinantabi ko yon dahil ang nasa isip ko ng mga sandaling yon ang mahanap si Ami. Tinatawag ko na ang pangalan ni Ami pero halos pabulong lang yon dahil natatakot pa rin talaga ako. Ami! Ami, nasan ka ba? Ami, si Trixie to. Kung naririnig mo ako, sumagot ka, Ami. Dito, pasukin natin tong kwartong to. Pinasok namin yung isang kwarto. Pero wala kaming nakita doon kundi puro kalat. Naiiyak na talaga ako ng mga sandaling yon, pero pinipigilan ko lang. Huwag kang magalala. Mahanap din natin yung kaibigan mo. Paano kung patay na siya? Paano kung... Hanggat di natin siya nahahanap, maaaring buhay pa siya. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko kung bakit nangyari to sa kanya. Mahanap natin siya, Trixie. Huwag kang magalala. Alam kong pasikot-sikot dito sa bahay kaya matutulungan kita. Doon naman tayo sa kabilang kwarto maghanap. Sumunod ako sa sinabi ni Gabi. Pumunta nga kami sa kabilang kwarto. Pero katulad nung nauna, wala kaming nakita doon. Ngunit bago pa man kami makalabas, parang may narinig kaming humihikbe ng mahina. Ang hikbi na yon ay nanggagaling doon sa lumang kabinet. Kaya napagdesisyon na namin na buksan yon. Si Gabi ang nagbukas ng pinto at doon na nga nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na nga si Ami. May busal ang kanyang bunganga at nakatali din ng lumang wire ang kanyang mga kamay at paa. Doon na ako napaiyak. Ami, buti naman at buhay ka. Mabilis kong tinanggal ang busal sa kanyang bibig, pati na rin ang mga tali sa kanyang kamay. Agad ko siyang niyakap kung saan ay sabay na kaming umiyak ng malala. Ami, akala ko hindi na kita makikita eh. Grabe, Trixie. Akala ko mamamatay na ako dito. Kasalanan ko to lahat. Kasalanan ko to lahat, Ami. Patawarin mo ako. Kailangan na natin makalabas dito. Alam niyo naman palabas ng bahay, di ba? Mauna na kayo. Tutulungan ko pa si tatay doon sa pakikipaglaban kay mama. Sige, Gabi. Mag-iingat kayo ni Mang Pepe, ha? Agad ko na ngang inalalayan si Ami sa paglabas ng bahay. Dahil tumulong na rin si Gabi kay Mang Pepe. Kaya nagwagi sila sa pakikipaglaban sa matandang babae. Nasa labas na kami pero naririnig pa rin namin ang pakikipaglaban ng mag-ama sa matandang aswang.
Nay! Tigilan niyo na po pambibiktima ng mga tao! Tama si Gabi. Dahil kung hindi, mapipilitan kami tapusin ka na lang ngayon din, Loring. At talagang nagkampihan pa kayong mag-ama. Muling nagpatuloy ang labanan. Pero anong laban ng matandang aswang sa dalawang kumakalaban sa kanya na si Mang Pepe at Gabi? May natamo din na sugat ang dalawa. Pero mas madami ang natamong sugat ng matandang babae na nagdulot ng kanyang pagkamatay. Imbes na sunugin ang bangkay, inilibing na lang nila ito bilang paggalang na rin daw sa kanilang pinagsamahan noon. Malaki ang pasasalamat ko sa mag-ama dahil kung hindi dahil sa tulong nila, baka nawala na talaga ng tuluyan ang kaibigan kong si Ami. Maraming salamat ho talaga sa tulong nyo, Mang Pepe, Gabi. Kung hindi dahil sa tulong nyo, baka kung ano nang nangyari kay Ami. Nawa ay magsilbing aral ito sa'yo, Iha. Maging maingat tayo sa ating pinupuntahan at hindi sa lahat ng bagay ay pwede natin pasukin para lang mapatunayan na malakas ang loob mo. Pangako ho, magiging aral na ho ito sa akin. Dahil sa pangyayaring yon, Miss Clark, kaya namulat na ang aking kaisipan sa mga bagay-bagay sa mundo. Tumigil na ho ako sa pagbablog. Namulat na ako sa kaisipan na hindi ko kailangan na maging famous o viral. Hindi rin lahat ng nakikita sa mga video sa internet totoo. Dahil yung mga totoo talaga, nagkukubli na lang sa nakaraan na ayaw nang ipabuklat pa. Ang paalala ko na lang sa lahat, wag na sana nilang gayahin ang pagkakamali ko. Dahil hindi lahat ng pwedeng pasukin, dapat pasukin. Gaya na lang ng bahay ng matandang yon sa Davao de Oro na inilibing ko na lang sa aking alaala.